Alright mga tol, pag-usapan po natin itong pahayag po ni Ernesto Arellano na siya po ay sabi nga po ay sang-ayon sa pag-aresto ng ICC kay Duterte. Yan po yung pag-usapan po natin sa video po na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, sana natin to. So yun nga mga tol, no? Sabi po dito ay sang-ayon daw si senatorial aspirant attorney Ernesto Arellano. So isa po siya sa marami po na tumatakbo sa pagkasenador, no? Ito po si Ernesto Arellano ay sang-ayon daw po sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte kaugnay sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Tama na pananagutan ng kahit dating Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ginawa nung siya ay nanungkulan bilang presidente sa International Criminal Court. Tama po ba ito? So, nabasa ko pinakasulat dito. Sabi po dito ay tama na pananagutan ng kahit na sinong Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ginawa nung siya ay nanungkulan bilang presidente sa tama. So, hindi ko lang masyado naintindihan. So, ibig sabihin, tama na panagutin o managot ang kahit pa Pangulo po ng Pilipinas sa kanyang ginawa nung siya po ay nanunungkulan pa bilang isang presidente sa bansa natin sa International Criminal Court, no? Ayon po yan dito sa kanya sa 2025 senatorial interview ni Boy Abunda kay attorney Ernesto Arellano na isang senatorial aspirant. Pananagutan niya dapat ito dahil ito ay crime against humanity. Ang buhay ng isang tao ay mahalaga at ang Pangulo ng anumang bansa ay dapat pangalagaan ang buhay ng bawat mamamayan. So ayan po ang kanyang ilan po sa mga tumatak na mga pangungusap niya. At ngayon po pinag-uusap-usapan po siya, ha? Ay nga naman may dating po at sabi nga ay nag-iisip po yung kanyang mga pahayag at may paninindigan po, no? Tignan po natin tong video po na ito. Nasa po natin pag-usapan yung ilan sa kanyang mga sinabi. Tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Tama. Pwede ho kayong umupo, Kare. Okay lang. Okay. Tama na pananagutan ng kahit Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ginawa nung siya ay nanungkulan bilang presidente sa International Criminal Court. Hindi makapangyarihan ng isang Pangulo na sa isang bansa ay gagawa ng mga patakaran kay Mr. Duterte ay naglunsad ng madugong drug war na ang dulo ng programang ito ay kill, kill, kill. Ako ay sang-ayon na problema ang droga dito sa Pilipinas at kailangan maglunsad ng programa para alisin ito. Pero dapat malaman kung paano nalikha ang problema ng droga. At ang dulo dapat nito ay hindi kill, 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 kung hindi rehabilitation. Kung ganyan ang naging programa, tutol ako. Ang problema, ang dulo ng kanyang sinasabi na drug war ay kill, kill, kill. Pananagutan niya, dapat ito dahil ito'y isang krimen against humanity. Ang buhay ng isang tao ay mahalaga at ang Pangulo ng isang anumang bansa ay dapat pangangalagaan na ang buhay ng bawat mamamayan. Kaya rehabilitation ang kailangan dulo ng anumang drug war, ng anumang lipunan. Ang unang follow-up question.
So, yun guys, no, dito sa part na to, parang medyo ay hindi kill, kung hindi rehabilitation. Kung ganyan ang naging programa, pabor siya. Yun siguro po ang ibig sabihin doon, no? Medyo nagkaroon na lang po ng kaunting ano sa words dyan. Kasi ang gusto niya, rehabilitation instead of kill, no? So, medyo na, ano niya yung salita niya doon natutol siya. tutol ako. Ang problema, ang dulo, Siguro, no? Sabi niya, kung yan ang ginawa, rehabilitation, pabor ako. Ang problema, ang dulo ng kanyang mga salita, gano'n, no? Hopefully, naiintindihan po ninyo ang aking nais sabihin po sa inyo. kung hindi Tignan po ninyo. rehabilitation. Kung ganyan ang naging programa, Dapat pabor. tutol ako. Diba? Ang problema, ang dulo Yun ang ng problema eh. sinasabi na drug war Ay, kill. kill. So, yun po yung ibig sabihin niya doon, no? Oh, if I'm not mistaken, yun po yan, no? Tignan po natin yung follow-up question dito. Ay manggagaling kay Robin. Attorney, sabi niyo ho kanina na ang ginawa ho ng ating former President Rodrigo Roa Duterte ay kill at kailangan panugutan ito. Ang tanong ko sa inyo, dahil matagal na ho kayo na alagad ng batas at abogado, eksperto na ho kayo, saan ho tayo nagkulang at bakit kinailangan pa natin dalhin o kailangan pa natin hayaan ang ICC na panagutan ng ating former President ito at hindi na lang natin to dapat ginawa dito sa ating lokal na bansa? Ano ang mga dapat ginawa ng ating justice system at ng Kongreso natin dito? By his own admission, nagkaroon ng breakdown ng legal structure para mapanagot ng mga nagsagawa ng mga killing operations. By his own admission, siya ay nagbigay ng mga gantimpala. Siya ang nagbigay ng pabor sa mga nagpatupad ng batas. At hindi makapag-avail voluntarily and freely ang mga biktima ng pandarahas. 6,000 ang computation niya sa killing, pero umaabot sa 20,000 ang biktima. Kinakailangan ng mamamayan merong resort sa legal structure, pero nung panahon niya, hindi operational ang legal structure. Maraming salamat, Kaare. Follow-up question, JV. Curious lang po ako bilang isang abogado. Pwede niyo po ba sa aming explain kung ano yung difference ng judicial process kung si President Duterte ay lilitisin sa ICC versus kung dito siya nilitis sa ating bansa? Libre ang mga biktima na ilahad ang mga ebidensya laban sa nangyaring pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Dito sa Pilipinas, intimidated sila. So, yung intimidation accompanying the trial makes the trial a farce. Hindi totoo. Kung ang kandida ay ang testigo o yung mga nagrereklamo ay natatakot na ilahad ng completely, meron din yung isang colonel sa Davao na nasa US ngayon na naghahanap ng asylum ay isa sa nabigyan ng gantimpala para ipatupad ito. So ito ay transgression ng human rights. Hindi malaya ang mamamayan na maghanap ng justisya. Last follow-up for this question, Robin. Attorney, hindi ho malaya ang access natin o ng mga mamamayan upang patunayan ho yung mga ganong patayan. Kung kayo ho ay maluklok bilang senador ngayon sa paparating na eleksyon, may kailangan ho ba tayong amyendahan ng mga batas o kailangan ho natin magpanukala ng bagong batas ukol dito? Kailangan natin mag-amyenda at magpakalwakala ng bagong batas. At meron tayong rehabilitation centers. Dahil ang problema sa droga ay bunga ng problema sa employment. Kulang ang trabaho dito sa Pilipinas, underdeveloped ang economy, at ang karamihan na biktima ng droga ay yung mga unemployed. Kaya
yung drug problem is only a symptom of a deeper problem. At yan dapat ang asikasuhin ng anumang gobyerno. Meron siyang framework para likhain na isang lipunan na nagbibigay ng equal opportunity na umunlad. Hindi kagaya na 6% lamang ang may control sa economy and at the same time may control sa political structure. Alright mga tol. So nakita naman po natin ang kanyang mga pananalita. Ito po ni Sir Ernesto Arellano, isa pong senatorial aspirant. At especially paparating na pong eleksyon, ito po ay malaking bagay po dun sa mga botante na nakikilala po nila ang katulad po ni Sir Ernesto Arellano. Pagkat yung kanya mga sinasabi ay may laman po talaga, no? Base na rin po sa aking mga narinig, kumbaga sa solido po ito, no? Na kumbaga basic dapat na iintindihan mo bilang isang Pilipino, madaling unawain na sa panahon po ng ating dating Pangulo, nawala po yun nagkaroon, sinasabi niya, kung di ako nagkakamali, tinawag niya po yung termino na binanggit niya yung termino na breakdown sa legal structure or something like that na hindi afford ng mga biktima ng mamamayang Pilipino at his time. Ito po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon ng pagmamalabis, nagkaroon po ng pag-abuso, nagkaroon po ng to be specific is yung extrajudicial killing, and bukod pa doon ay marami pa nga po, kung 6,000 nga daw po ang mga EJK victims ay meron pang 20,000 na kaso na ito po nauugnay pa rin po dito. Ano po ba yung pinag-uusapan natin? Lahat po ng yan, mga biktima, mga katulad pa niyan ng mga tao, intimidated sila. Hindi po tayo basta-basta makakagawa ng ganoon dito sa ating bansa. Gusto ng mga tao na nagdala kay Duterte sa ibang bansa na umusad yung kaso. Dahil kung dito sa ating bansa, although meron po tayong gobyerno, although even meron po tayong government bodies, pagkakaroon ng batas, pag-usad, meron po tayong kahirapan sa pagpapatupad nito, especially in terms of corruption. At katulad na nga po ng mga sinasabi po ni Sir Attorney Ernesto Arellano na sa panahon niya, hindi po yun ganoon kaganda ang kalagayan po ng mga biktima. Pero sa panahon po ngayon, Diyos na po ang bahala doon. Pero sinasabi po, pag nandoon po sila, libre. Wala silang aalalahanin at hindi basta-basta ma-intimidate yung mga biktima, hindi makaka-apekto sa pag-iimbestiga. Pag-iimbestiga sa kaso ng pag-aabuso, kaso sa sangkatauhan, no? Humanitarian na po ito, no? Crime against humanity. Humanitarian tuloy, no? Humanity, no? Crime against humanity, yan po yung pinakakaso po dyan. And now, ano bang masasabi nyo dito sa mga binanggit po ni Ernesto Arellano na bawat buhay ay mahalaga at kinakailangan po na maunawaan po yun ng bawat isa, kahit gaano kasama ang tao, merong batas, merong nag-i-exist na gobyerno at hindi dapat tapusin ng ganon-ganon ang buhay ng tao. Dahil, di ba? May mga tao na naapektuhan netong droga, mga nabiktima maging ng mga drug user, di ba? Pero, di ba, ano sabi ng Diyos? Nasa Kanya yung ganti. Tayo mga tao, hindi tayo yung gaganti. Merong batas. Pagdusaan nila.
dito sa batas ng tao na actually yung gobyerno ay Diyos din naman yung may tatag at kailangan pong maganap po yun. Diba? Doon sa mga nasa katungkulan hindi ginagawa ang trabaho, haharap din po sila sa dakilang hukom at yun po ay yung Diyos. Ikaw, ano masasabi mo sa komento o pahayag po ni Ernesto Arellano sa bagay po na ito? Comment down below, pag-usapan natin patuloy yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.